Sa gitna ng pinangangambahang water shortage sa susunod na taon, inalmahan ng Maynila at Manila Water ang pagpapakawala ng tubig sa Angat Dam papunta sa mga irigasyon. Hindi raw ito dapat gawin dahil hindi pa naman bumabalik sa normal ang antas ng tubig sa Angat. Mayurat on the spot si Julius Segovia. Julius? June, patuloy na bumababa ang water level sa Angat Dam. Sa latest monitoring ng Napocor kanilang alas 11 ng umaga, nasa 178.15 meters of sea level ang water elevation ng dam. Mabilis daw ang pagsadsad ng tubig dahil ibinalik na ng Angat Dam ang alokasyon sa palayan kahit hindi pa bumabalik sa 180 meters na normal operating level ang dam. Ayon sa Napocor, sinusunod lang nila ang utos ng National Water Resources Board o NWRB na patubigan na ang mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Paglilinaw naman June ng NWRB, kinatigan lang nila ang hiling ng National Irrigation Administration o NIA. 5 araw lang daw magtatagal ang pagpapakawala ng tubig sa irigasyon. May 11,000 ektarang palayan daw kasi ang nataniman na pero nanganganib na masayang dahil wala pang ulang bumabagsak sa probinsya. Pero umaalma dito June ang mga water company. Ayon sa Manila Water, hindi sinunod ng NWRB ang protocol. Sa order of prioritization kasi, household ang mauuna bago pabigyan ng alokasyon ang irigasyon at power generation. Ibabalik lang daw ang patubig sa mga palayan kung balik normal na rin ang water level sa dam na ngayon mababa pa rin naman ang elevation. Ganito rin June ang sentimiento ng Maynilad. Pero giit ng NWRB, sapat pa ang water allocation sa dalawang water concessionaires. Kaya pa raw tugunan ng Angat Dam ang pangangailangan ng tubig sa Metro Manila, kaya nagawa pa nilang mag-supply sa irigasyon. May mga imbak pa naman daw sa Ipo at Lamesa Dam na pinagkukunan din ng supply ng Maynilad at Manila Water. Sa huli, nagpapaalala pa rin ng mga otoridad sa publiko na ugaliing magtipid sa konsumo ng tubig. Yan muna June ang pinakasariwang balita mula pa rin sa Quezon City. Balik sa'yo. So, Julius, ang inaalmahan lang talaga ng mga water concessionaire ay yung pag-violate sa protocol, not because maaapektuhan ang kanilang operasyon? Ang binabanggit din sa atin, June, ng dalawang water concessionaires, bahagya rin doon na bawasan yung alokasyon sa kanilang. Sinasabi nila kung dati raw ay 41 CMS yung kanilang natatanggap na water allocation sa mga sandaling ito, 39 CMS na lang daw ang natatanggap nila. Pero iginigit naman, June, ng NWRB sa atin na talagang 39 CMS na lang yung talagang water allocation sa dalawang water concessionaires noon pang isang buwan. At sinasabi nila na meron pa naman daw supply sa Ipo at Lamesa Dam, kaya walang dapat ikabahala ang dalawang water concessionaires, June. At ano ang epekto noon sa end consumers, Julius? June, yan yung tinanong natin kanina sa dalawang water concessionaires kung sa ngayon may epekto na ba ito sa kanilang mga consumer, specifically sa mga konsumidor dito sa Metro Manila dahil 80% yung nanggagaling na tubig mula sa Angat Dam. Ginigit naman nila sa ngayon talagang normal pa naman kung tutusin. Kaya nga lang kung ito daw ay magpapatuloy at itutuloy-tuloy yung pagpapakawala ng tubig sa irigasyon, posibleng makaapekto ito dito sa household use. So June, ito nga yung tubig na dumadaloy sa ating kalipod. Maraming salamat, Julius Segovia.